kaysa sa sumobra. Tama po ba? Magkaiba po kasi yun. Yung mabitin tayo sa salita ng Diyos, ay isang magandang bagay na dapat nating hanap-hanapin. Pagka tayo po ay naghahanap pa ng salita ng Diyos na patuloy na kumikilos po sa ating buhay. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Isang maulan na umaga. Nakatulog po ba kayo ng mahimbing kagabi? Amen! Sarap! Praise the Lord. Ang ating pong pag-aaralan at pagpupulay-pulayan na mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga. Ito po ay binigyan ko po ng pabagat na ano ang kailangan natin. Ano ang kailangan natin? O sa salitang Ingles ay what do we need? Maaaring ang nasa isip mo ngayon ay alam mo na kung ano ang mga pangangailangan mo. Tama po ba? At yung iba ay maaaring nag-iisip na ano pa nga ba ang kailangan ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko. So, lahat po tayo ay naghahangad kung ano po yung mga needs natin. But this morning, ay atin pong tatalakayin ano-ano ba yung mga dapat natin o yung ating kailangan. Ano yung mga kailangan natin na makukuha po natin dito po sa Genesis chapter 2 verse 8 to 18. Minsan po ang tao ay kanyang ginugugol ang kanyang sarili sa paghahanap buhay, sa mga kasiyahan. Mayroong nagsabi sa ministry. Sige na nga, at higit sa lahat sa ministry. Sa ating ginagawa para sa ating Panginoon. Pero bago po yan, bago po natin ipagpatuloy, tayo muna ay yumuko at lumapit sa ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Kaya na umaga pa lamang sa aming pong pagsisimula sa gawain mo, ay binigyan mo na kami ng isang pusong galak na galak. Excited, Panginoon, na lumapit sa iyo upang magpuri, sumamba, at makinig ng iyong salita ngayong umaga. Maraming salamat po sa mga makalangit na awitin, Panginoon, na nagsasabi kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat, Panginoon, sa iyong mga nilikha, sa iyong mga anak. Kaya ngayong umaga, hayaan niyo po, O Diyos, na ang aming pong pagtugon sa mga awitin na yan, sa iyong kabutihan sa aming buhay, ay ang magpuri kami at sumamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Pakikinggan po namin ang mga salita mo, Lord, dahil alam po namin ito ang magbibigay sa amin ng lakas. Ito ang patuloy na mag-encourage, Panginoon, sa amin sa panahon ng kalungkutan, kalumbayan, mga problema o suliranin namin pong nararanasan. Salamat po, Diyos, dahil hindi po kami iniiwan at hindi po kami pinababayaan. Kaya ngayong umaga, hayaan niyo po ng iyong mga anak ay tutugon, Panginoon, sa kabutihan mo at sa katapatan mo. Na kami ay tutugon, Panginoon Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig na iyong ipinadama, iyong ipinakita sa iyong mga anak sa buong sanlibutan. Lord God, sa umagang ito, samahan mo po kami. Makikinig kami, Panginoon. Speak to us, Lord, this morning. Upang maunawaan namin, Panginoon, ang hiwaga ng iyong mga salita. Gamitin mo, Lord, ang iyong abang lingkod upang ipahayag ang iyong mabuting balita. Ikaw ang mangusap, ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan. Instrumento mo lamang ang iyong abang lingkod sa mga sandaling ito.
Hesus Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Nasabi po ng Marcos chapter 8 verse 36, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Yung sinasabi po ditong buhay, yung buhay ay yung kaluluwa, yung soul ng isang tao. Na sinasabi po ng talata na ito, ano yung pakinabang? Yung buong pakinabang ng tao, makamit man niya ang buong mundo. Ibig sabihin, anong pakinabang nito sa tao kung magkaroon man siya ng lahat ng kailangan niya, kahit lahat ng gusto niya sa buhay? Ano nga ba ang maging pakinabang nito sa isang tao kung ang kapalit naman nito ay ang kanyang kaluluwa? Ibig sabihin, sinasabi po ng talata na ito na kaya pong gawin ng tao ang lahat, masatisfy lang siya, masiyahan lang siya, makuha niya lang ang gusto niya, magtagumpay lang siya sa mga nais niya, gagawin niya ang lahat. At the more na ang tao po ay nakatingin lamang sa kanyang pansariling kasiyahan, sa kanyang sariling interes, maaaring ang tao po ay maligaw ng landas hanggang ang kanyang kaluluwa ay mapahamak. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay aalis sa mundo ito na walang dala. Ibig sabihin, lahat ng mga ninanais natin, lahat ng gusto natin makuha, lahat ng gusto natin parating, pagdating ng panahon na tayo po ay kukunin ng Diyos, lahat ng yan ay hindi po natin madadala sa kabilang buhay. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6:7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Yes. Sabi nga ni Job, hubad ako ng ipinanganak na isilang sa mundong ito. Kaya hubad din ako aalis sa mundong ito. Ito po yung realidad. Ito po yung katotohanan na minsan po ay pinabaliwala ng maraming tao dahil lamang sa gusto niya o nais niyang makamtan ang lahat ng nais niya, ang lahat ng mga pansariling kasiyahan o satisfaction sa kanyang sarili. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, alam ng Diyos ang ating mga pangunahing pangangailangan. At siya din yung nagbibigay nito sa atin. Kaya atin pong pag-aaralan, pagbulay-bulayan, tingnan po natin kung paano ibinigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa kanyang malikhaing plano. At babalikan po natin sa simula. No? Kaya po ang ating scripture ngayon ay makikita po sa Genesis chapter 2 verse 8 to 18 upang atin pong matuklasan ang mga pangunahing pangangailangan sa ating pong buhay. Now, ano-ano nga ba ang ating kailangan? Dito po sa Genesis chapter 2, verse 8 to 14, na binasa natin kanina, ito po ay nagsasabi na kailangan natin ng pagkain. Tama po ba? Kailangan natin ng pagkain. Dito po ay sinasabing lumikha ang Diyos ng halamanan at doon niya po dinala ang tao. Doon niya dinala ang tao. Bakit sa halamanan po ng Eden dinala ng Diyos ang tao? Sapagkat dito ay sagana para sa lahat ng pangangailangan. Ibig sabihin lahat ng pangangailangan ng tao ay nandoon na. Wala na siyang hahanap-hanapin pa. Sa bawat tingin niya sa kanyang paligid, saan man niya ibaling ang kanyang tingin, nandoon ang kanyang
kanyang pangangailangan. Ano nga ba ang basic needs ng tao? Our basic needs: food, water, air, and shelter. Yan po yung basic needs ng tao. Ibig sabihin, basta may pagkain ka, mabubuhay ka. Basta mayroong tubig, mabubuhay ka. Basta may hangin, mabubuhay ka. At dagdag na yung shelter. Na maaari po natin tirahan, kasama na po dito yung ating pantakip, no, sa ating katawan. At sinabi po ni Pablo o ni Apostol Pablo na ang pagkain at pananamit ay dapat magbigay ng kasiyahan sa atin. 1 Timothy chapter 6 verse 8, kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Malinaw po yung sinabi na dapat na tayong masiyahan kung tayo ay may kinakain at dinaramit. Kasama po dito yung kinakain, no? Masarap man yan, katamtaman ng sarap, masustansya. Kaya po ang tao kapag nagugutom, naghahanap ng pagkain, at minsan kapag nag-crave talaga ng gusto, pupunta sa mga masasarap, mga restaurant na masasarap yung luto na pagkain for us to satisfy. Amen? Para maging satisfied yung ating pong physical na katawan na ating pong pakakainin. Ganon din po, kung meron tayong dinaramit, sabi po dito, masiyahan na tayo. Kung meron tayong dinaramit, kung merong pantakip sa ating katawan. Now, balikan po natin yung creation. Inilagay ng Diyos ang kanyang bagong likhang tao sa isang magandang hardin. Inilagay na ng Diyos sa isang magandang pwesto o pinakamagandang pwesto o lugar ang isang tao. Na kung saan, ang sinasabi po ditong halamanan, no, o yung hardin ng Eden, ay ito po'y naglalaman ng lahat ng uri ng mga puno at halaman para sa kanyang kasiyahan at meron itong makain. Okay? Now, iniligay ng Diyos ng tao sa isang napakaganda at napakasaganang kapaligiran para sa pagkuha ng lahat ng kanyang kakailanganin. Ngunit, sa kabila po ng perpektong kapaligiran na ito, ang nilikha ng Diyos, ang tao po ay nahulog sa kasalanan. Sa gitna po ng kasaganaan. Sa gitna po ng napakaganda, perpekto na kapaligiran. Ang tao po ay nahulog sa kasalanan. So dito po ipinapakita nito na ang ating pangangailangan ay hindi lamang po isang magandang kalagayan. Si Adan po ay sumuway sa kabila ng pag-ibig at paglalaan ng Diyos ng lahat ng kanyang kakailanganin para siya ay mabuhay. Brothers and sisters in the Lord, hindi lamang po ang pagkain pisikal ang ating kailangan. Kailangan din po natin ng spiritual na pagkain. Kailangan natin ng spiritual na pagkain. Sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Amen. Hindi lamang po sa
lamay nabubuhay ang isang tao, kundi tayo po ay nabubuhay din sa salita na namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Amen. At ito po ang kanyang salita, ang Biblia. Amen? Ito po ang kanyang salita. Ito po ay nagmumula sa kanyang bibig. Na dapat po nating hangarin. Ibig sabihin, kung ikaw ay gutom na gutom sa pisikal na pagkain o sa masasarap at masusustansyang pagkain dahil hindi ka na nakakain ng almusal, hindi ka nakakain ng tanghalian, hapunan, gutom na gutom ka at naghahanap-hanap ka ng pagkain na ito para masatisfy yung iyong katawan. Ganon din po pagdating sa spiritual na pagkain. Pag hindi po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat hangarin po natin, hanapin natin. Pagsikapan po natin na hanapin itong mapakinggan ito pong salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang spiritual o physical na pagkain na kailangan po natin. Sabi nga po ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 2, hangarin ang tapat na gatas ng salita ng Diyos. Hangarin natin, naisin natin. Ang salita ng Diyos. Kumbaga sa bata, yung bata para siya ay lumaki na malusog, ang baby ay dapat pinapainom ng gatas. Pinapanene sa kanyang ina. Ganon din po ang isang tao. Ang isang tao, bago pa lamang sa pananampalataya, dapat gutom na gutom siya sa kanyang sa salita ng Diyos. Hanggang sa tayo po ang ating pananampalataya ay mag-grow na mag-grow at hanggang sa ito po ay magbunga. But of course, the Bible is not saying na kapag ikaw ay mag-grow, hindi mo na kailangan ng salita ng Diyos. Dahil hindi po tayo lalago, hindi po tayo magbubunga ang ating pananampalataya kung hindi po tayo naghahangad o nagnanais na makinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya po dito sa simbahan na ito, hindi po natin pinapayagan na ang tao po ay papasok lamang sa simbahan na ito, makinig, paglabas ng simbahan, wala na. Meron pa tayong mga ginagawa upang sa ganon ang mga taong ito ay ang bawat isa sa atin ay hindi po natin makakalimutan yung salita ng Diyos, kundi marami po tayong programa. Kaya kung napapansin po natin meron tayong small group. Dahil ayaw natin na maging mananatiling sanggol tayo sa pananampalataya natin. Amen po ba? Gusto natin na ang bawat mananampalataya ng iglesia ito, mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay lumalago sa kanyang pananampalataya. Through Bible study, through small group, through discipleship, sa children, through children ministry. Alam niyo po ba na yung Saturday school ay lagi namin sinasabi sa inyong mga anak, hindi lamang ito feeding para mapakain ang ating pisikal na katawan. Ito rin ay isang uri ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya yung mga anak po ninyo ay unti-unti po natin tinuturuan na kapag sila ay humarap sa Panginoon, sila po ay maayos.
hanggang sa mga sa adults, no? Hindi yung pagka tayo ay pupunta sa church ay parang pupunta lang tayo palengke. Ano? Mas maganda-ganda pa yung postura natin pagka tayo pupunta ng mall. Hindi tayo papasok ng nakatsinelas lamang na pipitsugin. Gusto natin yung talagang bongga, di ba? Kaya pagka tayo po ay umarap din sa ating Panginoon, knowing na tayo po ay lumalago rin sa ating pananampalataya, pagka tayo po ay makikinig ng spiritual na pagkain ng salita ng Diyos, mag-worship tayo sa ating Panginoon, kailangan ang ating din po kasuotan ay maayos. Amen? So, hindi po yung pupunta lang tayo palengke o kaya parang magja-jogging lang tayo. No? Saan ka pupunta, kapatid? Nakasyon lang kasi tapos naka-spaghetti, naka-santo. Ay, pupunta po ako ng chips. Okay? So, yan po ang makikita. No? Isa po yan sa mga makikita pagka tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil hinangan po natin yung salita ng Diyos na atin pong napapakinggan. And take note of this. Kahit kaano po kahaba ang mensahe ng isang pastor, aabot man yan ng 1 oras, 2 oras, pero kung iilan lang yung pumapasok sa atin, tapos hindi rin natin na i-apply sa ating pong buhay, the Word of God is useless. Manatiling kang malnourished yung iyong spiritual, no, na buhay. Manatiling walang laman ang buhay mo. Katulad po ng isang taong sakitin, malnourished, hindi po tayo dapat maging gano'n. Hangarin po natin yung salita ng Diyos. Amen? Na ating mapakinggan at higit sa lahat ay ating pong isabuhay. Ito ang kailangan natin. Ang kailangan natin hindi lamang po pisikal na pagkain, kundi ang kailangan din po natin ay spiritual na pagkain. Amen? Ang Diyos po ay napaka-gracious. Siya po ay tapat, mabuti, at siya ay naglalaan ng pagkain para sa ating katawan at para sa ating kaluluwa. Ikalawa, sa verses 15 to 17, sabi po dito, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. At sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. So ano po ang sinasabi ng talata na ito? Base po sa ating kailangan nating maging tapat. Hello? Sabihin mo nga sa iyong katabi, kailangan natin na maging tapat sa Panginoon. Hallelujah, palapakan natin ang Diyos. Binigyan ng Diyos si Adan ng responsibilidad. Ano po yung kanyang responsibilidad? Pangalagaan ang lahat ng meron po sa hardin ng Eden. Yun po yung responsibilidad niya. Lahat ng kanyang nakikita sa paligid na yon, sa Garden ng Eden, lahat po yon ay responsibilidad niya. Kaya ibig sabihin, ito ay dapat niyang pangalagaan. Dapat niya itong pangalagaan na mayroong katapatan. Dapat sinusunod niya ang utos ng Diyos na ito'y pangalagaan. Sundin niya ang utos ng Diyos na may katapatan sa kanyang buhay. Lahat po tayo ay nangangailangan ng mga responsibilidad sa buhay. Kailangan natin magtrabaho. Amen? Kailangan natin gumawa para mabuhay. At yun po yung instruction ng Diyos.
Hindi po sinabi ng Diyos na, ayan na, Adan, nilikha ko lahat ng kailangan mo. Kaya patulog-tulog ka na lang. No? Okay lang, kahit patulog-tulog ka na lang, kahit patatamad-tamad ka na lang. Pero ano pong sabi ng Diyos sa kanya? Ano sabi ng Diyos sa kanya? Ang sabi ng Diyos, inilagay niya ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Okay? Pangalagaan niya at pagyamanin. Sa madaling salita, tinuturuan ng Diyos ang tao, tayong mga tao, na tayo po ay mayroong responsibilidad na dapat nating gawin. At itong mga responsibilidad na ito, dapat nating pangalagaan, dapat po nating pagyamanin. Yun po ang ating responsibilidad. Maging tapat tayo sa tungkulin. At pagkaminsan, tayo po ay natitisod sa maraming bagay. Natitisod po tayo dahil po sa sobrang kasagalaan. Natitisod po tayo sa sobrang paghahangad ng pansarili nating kaligayahan. Ibig sabihin, gagawin po natin ang ating mga responsibilidad na mayroong buong katapatan sa harap ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa trabaho na binigay niya sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa lakas na pinagkakaloob niya para gawin po natin yung ating mga responsibilidad. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na patuloy na nagpapaalala sa atin upang tayo po ay maging tapat sa mga ipinagkakatiwala sa atin. Maging tapat po tayo kay God. Amen? Maging tapat tayo kay Lord at sumunod po tayo sa kanyang kalooban. Ano po ang sabi dito sa verse na ito? Sabi niya sa verse 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungo sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag ka kumain ka niyon. Nilagay ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Pero sabi ng Diyos, maliban sa isang puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong pakikialaman yun. Huwag mong pakikialaman yun. At dahil si Adan po ay hindi naging tapat sa Diyos, hindi na sinunod kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa halip ay sinunod niya kung ano ang kanyang sariling kagustuhan. At naghahangad pa siya ng sobra-sobra. Ano po ang nangyari sa kanya? Si Adan po ay nahulog sa kasalanan. Si Adan po ay nahulog sa kasalanan. Dahil sa kanyang hindi matapat na pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, brothers and sisters in the Lord, tayo po ay sama tayo tumingin sa ating paligid. Sa labas ng simbahan na
labas ng ating tahanan, makikita po natin ang sagana ng buhay. Tama po ba? Marami tayong makikita. Magagandang bagay. Magagandang opportunity. Magagandang career. Na maaaring makikita natin na yun ang pagpapibigay ng satisfaction sa atin. Wala pong masama na maghangad na makamtan mo. O yung maging marating natin kung ano ang gusto natin o nais natin. Pero kung yan po ay labis na paghahangad na, pare tayo mahulog sa kasalanan. Kapag hindi po tayo makukontento sa mga pangangailangan natin, hindi tayo nakukontento sa mga dumarating sa atin ng pagpapala o biyaya ng Diyos, maring bulagin po tayo ng kaaway o mamanghangad pa ng sobra-sobra at labis-labis na maaaring maging dahilan ng ating pagkasira o pagbagsak ng ating pananampalataya sa harap ng Diyos. Even Christians ay pwede pong mahulog sa kasalanan. Now ang tanong, mga kapatid, anong lugar sa iyong buhay na maraming tukso na dumarating at dapat mong labanan? Pera, gamit, tao, ano pong areas ng ating buhay? Career, na sa tingin mo ay natutoksuhan na at dapat mong labanan. Mga kapatid, tumutok sa lahat na meron ka. Kung ano ang meron ka, pangalagaan mo, pagyamanin mo. Amen? Huwag ka nang maghahangad ng sobra-sobra pa. Maging tapat ka kay Jesus at ang tagumpay ay bababa sa iyo. Ikatlo, ano ang ating o ano kailangan natin? Sa verse 18, ano po ang sabi rito? Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya nabitin si Teacher Joy kanina kasi ito talaga yung kasunod. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa barang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o maila, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Okay? Wala pong sinabi dito na nakita niya ang tao na pagkatapos na bigyan ng responsibilidad, no? Doon sa mga hayop na nilikha ng Diyos, hindi po sinabi dito na ang tao po ay nalungkot. Okay? Hindi niya po sinabi. Ang sabi po dito, wala sa mga ito ang nakita ng Diyos na angkop na maaari mong makasama at makakatulong ng tao. Okay? Kaya ano pong sabi sa verse 22, ang tadyang na ito, sa verse 21, kaya pinatulog ni Yahweh ang tao samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae.
at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila ay nagiging isa. Kapwa sila hubad, kayo may hindi sila naiiyak. Now, gusto ko pong bigyan ng emphasis dito, yung kailangan ng tao. Ano ang kailangan natin? Ang kailangan po natin ay ang pagkikipagkapwa. Ibig sabihin, ang tao po ay hindi magiging kumpleto yung kanyang kasiyahan. Okay? Kapag puro hayop yung kanyang kasama. Kundi, lumikha si Lord ng isang nilalang na angkop sa Kanya. Angkop, no, sa Kanya. Sa Kanyang ang makakasama at pagiging katulong. So yung sinasabi po dito, yung kailangan po natin, ay kailangan po natin ang ating kapwa. Amen? Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang kapwa-tao. Makikita po natin dito na ang isang bagay tungkol sa paglikha na hindi mabuti ay ang kawalan po ng partner o asawa ng isang tao. Kaya ano po ginawa ng Diyos? Dahil hindi niya makita yung angkop doon sa, o kaangkupan doon sa mga hayop, ang Diyos po ay lumikha ng isang babae. Nilikha ng Diyos ang babae upang malunasan ang problemang ito. At ginawa ng Diyos ang babae mula sa tadyang ni Adan, na kung saan ito'y angkop na angkop sa kanya. Ngayon, hindi na kailangan mag-isa si Adan. Kaya mga kapatid, ang pag-aasawa ay ang pinakamalapit na buklod ng buhay. Ang pinaka mapagpalang pagsasama ay ang pag-aasawa ng isang lalaki at ng babae. Dalawa lang po ang inilikha ng Diyos na hindi kayang baguhin ng tao. Lalaki at babae. Yun ang dapat magsama. Amen? Amen. Yun ang dapat magsama, babae lamang at lalaki. Hindi babae sa babae, hindi lalaki sa lalaki. Yun po ay ang mag-partner. Sa pakikipagkapwa, ang sinasabi po dito, binibigyan dito ng emphasis o isa sa binibigyan ng FTM ay yung pag-aasawa. At meron din po binibigyan ng pansin sa pagkikipagkapwa yung ibang tao na pwede po nating pakisamahan, na pwede po nating mahalin, pahalagahan ang ating pong kapwa. Hindi lamang po yung ating partner sa buhay. Pag sinabi po natin kapwa, asawa, mga anak, mga magulang, kaibigan, kahit yung kaaway. Kaya dapat matutunan po natin makipagkapwa-tao. Ano po ang kasabihan na natin mga Pilipino? No one is an island. No one is an island. No one is an island. Tama ba? Ibig sabihin, walang taong mabubuhay, no, na mag-isa. Hindi na kaya mabuhay na mag-isa.
Kaya tayo po'y binigyan ng kapwa. Hebrews chapter 10 verse 25, ano nga ba yung layunin ng Diyos? Bakit kailangan natin makipagkapwa? At huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ano po ang layunin ng Diyos sa pakikipagkapwa-tao natin, ng bawat mananampalataya, ng bawat isa sa atin? Ang sabi niya rito, upang magpalakasan. Diba? Sabi niya rito, palakasin ang loob ng isa't isa. So, ang sinasabi po ng talatang ito, the reason why na kailangan po natin ang ating kapwa upang mayroong magpapalakas sa atin, upang mayroong mag-i-encourage sa atin. Sa tuwing tayo po ay nalulungkot, may magpapasaya sa atin. Sa tuwing tayo po ay nagagalit, mayroong pong mag-advise sa atin, kumalma ka lang. Ano? Kapag nakikita natin na ang ating kapwa ay nagiging busy na siya sa maraming bagay at nakakalimutan niya ang Panginoon, mayroong magpapaalala sa Kanya. At nandiyan tayo para magpaalala sa Kanya. Tama po ba? Para palakasin ang loob ng isa't isa. To encourage one another. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba yung nag-i-encourage sa'yo? Nag-i-encourage ba yan? Parang natitinginan pa kayo ang dalawa. Sino nag-i-encourage sa atin? Encourage one another. Kaya sabihin mo na lang sa katabi mo, kapatid, sa susunod ulit ha. Masaya ako na nakita kita. Magiging masaya rin ako pag ikita pa kita sa susunod na linggo. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Yung katabi mo, encourager yan. No? I-encourage ka niyan. No? Makikita mo lang siya, lumalakas na yung loob mo. No? Pansinin nyo sa pagka magsimba tayo, tapos makikita mo, pagka pasok mo lang sa simbahan, titingin-tingin ka na kaagad, alam mo, marami ng tao. Titingin-tingin ka na, nandito na kayo yung kaibigan ko. Diba? Kasi kung saan yung kaibigan mo, doon ka tatabi. Tama mo ba? Pero pag walas ka, malulungkot ka. So kaya siya pumunta ngayon. Ano kaya ginagawa niya? Mag-iisip ka na ngayon. Ano ba naman itong kaibigan ko na to? Inuna na ba yung pinuntahan niya? Inuna na ba yung nilawhan niya? No? O yung mga agawain niyang bahay? Minsan nag-isip na tayo kaagad na hindi maganda. Tama po ba? Kaya ang ibig sabihin niyan, hindi lamang po linggo magkumustahan ang bawat isa. Tama po ba? Kumustahin mo rin po kahit hindi araw ng Sunday. Kumustahin mo sa kanili mo sa nakikita. Marami na pong panahon ngayon para makumusta natin ang bawat isa. Ako po nalulungkot ako kapag halimbawa hindi pa po napuntahan ng isang tao, mabisita at makumusta. And then, pagkatapos, papalitaan mo lang no? Na meron na palang hindi magandang nangyayari sa kanya. Church, encourage one another. Not only Sunday, but every day ko huwag natin ilagay sa isip natin, ako ka, may pangangailangan din ako araw-araw. Unahin ko muna yung sarili ko, yung mga anak ko, yung pamilya. Alam niyo po kung bakit. Baka kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, mas pinagpapala
Now, sa ating pong pagtatapos ng mensahe ito, no? Sa ating pong konklusyon ay ang Diyos ay naglaan para sa ating pisikal. Ano po ang inilaan ng Diyos para sa ating pisikal na pangangailangan? Pagkain, damit, tubig, shelter. Yun po ang inilaan ng Diyos para sa atin. Meron din po siyang inilaan para po sa ating spiritual. Kaya hangarin din po natin na mabusog po tayo spiritual sa pamagitan ng kanyang mga salita. At binigyan din tayo ng Diyos nating pangangailangan, panlilin po ng pangangailangan, social. Ibig sabihin yung pakikipagkapwa-tao natin. Yun ang binigay ng Diyos sa atin. Para, dahil itong ating kapwa, siya yung angkop, no? At sabi nga ng Bible, siya ang angkop na makakatulong o makakasama o maging katuwang ng ating buong buhay. Ang ating partner o yung ating kapwa-tao. Nagbigay din siya ng kapatawaran sa mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Amen? Sa mga taong nahulog sa kasalanan, ang Diyos po ay naglaan ng pagpapatawad. Kaya ano po ang dapat natin gawin? If you are, kung ikaw po ay nahulog sa kasalanan, ikaw ay nahulog sa tukso. Kung sa tingin mo, nawawalan ka na ng oras sa Panginoon, come to the Lord. Come to Jesus. Pag wala po tayong oras sa Panginoon, maraming mawawala sa atin. Maraming mawawala. Pero pag marami tayong oras kay Lord, mas marami rin po tayong oras sa ating pamilya, meron din po tayong oras sa ating kapwa. Amen? Amen. Kaya kung sa tingin mo, ikaw ay nahulog sa kasalanan at pinanghihinaan, meron tayong Diyos na naglaan ng kanyang sarili. Lumapit ka na sa kanya. Kaysa a prayer away ka, manalangin ka lang, lumapit ka sa Panginoon. Nais ng Diyos na makita ka sa iyong espesyal na pangangailangan ngayon. Church, ano ba ang pangangailangan mo na nakikita mo ngayon? Physical, spiritual na pangangailangan. Kailangan mo ba maging tapat sa Panginoon? Kailangan mo ba ang iyong kapwa? Awitin po natin itong Diyos ng kagandahan. Let's come to the Lord and